Muling nagbalik ang liwanag. Hindi na ang liwanag na malamig at marupok, kundi liwanag na may lalim, na parang dumaan sa unos ngunit nanatiling buo. Nakahiga si Lyra sa daang bituin, humihingal ngunit nakangiti ng bahagya. Si Ryan ay agad na lumapit at inalalayan siya. "Mabuti ka lang ba?" tanong niya. Malumanay pero halatang nag-alala. Tumango si Lyra. "Hindi ko siya tinalo," sagot niya. "Tinanggap ko siya." Mira ay napahinto sa paglapit at tumango na tila may inintinding malalim. "Yan ang totoong lakas," sabi niya. "Hindi ang bumura, kundi ang magsama." Solen, bagamat mahina pa rin ang katawan, ay ngumiti ng may paggalang. "Ngayon, handa na kayong makita ang bantay langit." Ang pagbukas ng kalangitan habang patuloy silang naglalakad, ang mga bituin sa paligid ay unti-unting nag-ayos. Parang mga alitaptap na tumutugon sa isang himig na sila lamang ang nakakarinig. Hanggang sa biglang lumitaw ang isang napakalaking anino sa malayo. Hindi dilim, kundi isang palasyo na tila hinubog mula sa mga bituin mismo. Pader na kumikislap na parang araw. Mga tore na umiikot na parang umiikot na galaksi. At isang tulay na gawa sa liwanag na gumagalaw, parang may sariling buhay. Si Mira ay napabulalas para tayong pumasok sa panaginip ng kalangitan. Ngunit si Lyra ay hindi makagalaw. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tiyak na pakiramdam na nakita na niya ito dati. Sa kanyang panaginip, sa kanyang mga alaala, sa kanyang puso, Ryan, tahimik na nagmamasid, ay tumingin kay Solene. "Bakit parang kilala ito ni Lyra?" Solene ay hindi agad sumagot. Tila pumipili ng tamang salita. Dahil ang bantay langit ay tahanan ng mga tagapangalaga. At minsan, isa siyang bituin. Natigilan silang lahat, Lyra, hindi makahinga. "Galing ako dito?" Solene ay marahang tumango. Sa harap ng palasyo paglapit nila, bumukas ang malalaking pintuan ng walang kamay na humawak. Ang sahig ay parang salamin ng kalangitan. Bawat hakbang ay may tunog na parang kampana. At sa dulo ng mahabang bulwagang nalalatagan ng liwanag, may isang trono. At sa trono, nakaupo ang isang nilalang na hindi ganap tao, hindi rin bituin, kundi isang babae na puno ng liwanag. Ang buhok ay tila mahabang ekoy ng mga tala, ang mata ay parang dalawang umagang hindi lumulubog. Siya ay Reyna Lystria, tagapangalaga ng universo, ina ng mga bituin. At ang tingin niya kay Lyra ay hindi malugod. "Ikaw," sabi niya, malamig ang boses, "ang bituin na bumagsak." Ang liwanag na nagising na may kasamang anino. Napaupo si Lyra, halos kusang napaluhod, pero hindi dahil sa takot, kundi dahil naramdaman niyang ito ang kanyang pinanggalingan, at ito rin ang tadhana niyang iiwan. Ryan at Mira ay napatingin sa isa't isa. Solene ay lumapit sa Reyna at yumuko. "Mahal na Reyna." Ipinanumbalik niya ang liwanag sa sarili. Tinanggap niya ang kanyang anino. Siya ang maaring maging, "Hindi," putol ng Reyna, mariin. Ang kanyang mga mata ay tumagos kay Lyra. Parang nakikita ang bawat piraso ng kaluluwa. Ang liwanag na may kasamang dilim ay hindi hihilom. Ito ay pumuputok. At kapag sumabog ang puso niyan, mawawala ang buong langit. Nanginginig ang hangin sa pagitan nila. Si Mira, hindi mapigilan ang sarili, ay sumigaw, hindi siya panganib. Niligtas niya ang mundo. Ngunit ang Reyna ay hindi tumingin sa kanya, hindi niya kailangan. Si Lyra ang tumayo. At sa unang pagkakataon, diretsyong tumingin sa Reyna ng mga bituin. "Kung ang liwanag ko ay panganib, kung ang pag-iral ko ay apoy, mas gugustuhin kong masunog kaysa magtago." Isang katahimikan ang sumunod, mabigat, naninindig balahibo, at ang Reyna ay ngumiti. Ngunit hindi malambing, kundi tulad ng karunungan na may kasamang pasakit. "Kung ganon, subukin mo." At sa isang galaw ng kanyang kamay, nanginig ang mga bituin. At bumukas ang lugar ng paghuhusga. Hindi ito laban. Hindi ito ang parusa. Ito ay kung saan sinusukat ang puso ng liwanag. Susunod. Kabanata 5. Ang pagsubok ng puso sa susunod na kabanata. Lyra ay susubukin, hindi sa katawan,
kundi sa kaluluwa Ryan at Mira ay haharap sa sariling takot at may magbabalik na hindi inaasahan. Ang lugar ng paghuhusga ay hindi isang silid. Hindi rin ito arena. Ito ay isang mundo sa loob ng sarili. Isang mundo na isinisilang mula sa puso ng sinusubok. Sa isang kisap, naglaho ang sahig na ginintuan, ang mga tore ng bantay langit, at maging ang liwanag ng Reyna Listria. Nang muling dumilat si Lyra, siya'y nasa isang malawak na kapatagan. Walang puno, walang bundok, walang anino. Isang walang hanggang puting mundo, maliban sa isang pintuan sa gitna. Isang pintuang gawa sa kahoy ng lupa, hindi ng langit. Pamilyar. Si Lyra ay napalunok. Alam niya kung anong alaala ang nasa likod niyon, at dito nagsimula ang pagsubok. Ang pintuan ng nakaraan hinawakan ni Lyra ang seradura. Mainit, parang humihinga. Pagbukas niya, nasa lumang kubo na siya, ang kubo ng kanyang pagkabata. At sa loob nito, naroon ang kanyang ina nakaupo sa tabi ng kalan, umiiyak ng hindi umiiyak. Yung uri ng lungkot na hindi tumutulos sa mata pero bumubutas sa puso. Nanay, mahina niyang tawag. Hindi, tumingin ang ina. Patuloy lang ito sa paghawak sa isang lumang tela. Ang tela ng kapa na dapat ibabalik ng ama. Ang kapang ipinangako nitong dadalhin pag-uwi. Ngunit, hindi na siya bumalik. Ang pananahimik sa pagitan ng mag-ina ay mas malakas pa sa iyakan. Ang hangin sa loob ng alaala ay halos hindi gumagalaw. Lyra lumapit, nanginginig ang kamay. Gusto niyang sabihin, hindi mo kasalanan. Hindi mo dapat hinintay. Hindi mo dapat nasaktan. Hindi ko ikaw dapat iniwan noong ako'y umalis sa gubat. Pero nang bubuka na ang bibig niya, biglang dumilim ang kubo. Ang ina ay nawala. Ang mundo ay gumuhit ng pira-pirasong bitak, at mula sa bitak, lumabas ang ama, ngunit hindi tulad ng alaala. Ang anyo nito ay maitim, aninong hugis tao, may mga mata na parang walang mata. Lyra, bulong nito, sino ang nililigtas mo? Natuon ang tingin ni Lyra, at doon niya naramdaman ang takot, hindi sa dilim, kundi sa sagot. Nililigtas mo ba ang mundo? O nililigtas mo lang ang sarili mo sa sakit ng pagkawala ko? Parang may sumabog sa dibdib ni Lyra. Hindi ito galit. Hindi ito lungkot. Ito ay katotohanang hindi niya kailanman hinarap. Mula sa malayo, narinig niya ang tinig ni Ryan. Mahina, parang ulan sa malayo. Lyra, huwag mong itanggi. Harapin mo. Sinundan ng boses ni Mira. Matapang, dumadagundong. Hindi ka mababawasan kung aminin mong nasaktan ka. At sa wakas, Lyra umiyak. Hindi luha ng bata. Hindi luha ng kawalan, kundi luha ng pagpapalaya. Oo, sabi niya humihingal. Oo, natatakot ako. Oo, masakit. Oo, hinanap ko ang liwanag para hindi ko maramdaman ang dilim. Huminga siya, mabagal, mabigat, totoo. Pero hindi ko kailangan piliin ang isa. Maaari kong dalhin ang sakit at magpatuloy. At ang aninong hugis ama ay nagliwanag, unti-unting nagbago, nagbalik sa liwanag, hanggang sa ito'y naging pagsiklab ng bituin at tuluyang nawala ng may katahimikan. Hindi na sinira, hindi na tinakasan, tinanggap. Sa labas ng pagsubok bumalik ang mundo sa bantay langit. Si Reyna Listria ay nakatingin kay Lyra, hindi na malamig, hindi pa rin mainit. Ngunit may paggalang na ngayon. Ang puso mo ay hindi gumuho. Ikaw ay hindi nasunog. At kaya mong dalhin ang liwanag at dilim ng hindi nila nilalamon ang isa't isa. Tumango ang Reyna. Kung ganon, maaari mong malaman ang katotohanan tungkol sa ama mo. Nanigas si Lyra, Mira at Ryan ay parehong napalingon sa Reyna. Solene ay napapikit. Parang alam niya na ito ang mangyayari. Reyna Listria bumaba mula sa trono. Tumayo sa harap ni Lyra at sa unang pagkakataon, nagsalita ng malumanay. Ang ama mo, hindi siya namatay. Kinuha siya ng mga bituin at doon nagsimulang gumalaw ang kalangitan. Tahimik ang buong silid ng bantay langit. Walang hangin, walang tunog. Tanging kabog ng puso ni Lyra ang naririnig niya. Hindi namatay? Paos na tanong niya.
Tumango si Reyna Listria, ang kanyang tinig ay parang kampanilyang mababa at malinaw. Ang iyong ama ay isa sa mga hinirang ng kalangitan. Hindi siya biktima ng digmaan. Siya ang pinili. Lumapit si Mira, mahigpit ang hawak sa balikat ni Lyra. Si Ryan ay nanatiling nakatayo, hindi mapakali. Pero, bakit kami iniwan? Bakit niya hinayaan kaming magdusa? Hindi sumagot agad ang Reyna. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay. Mula sa sahig, sumibol ang liwanag. At unti-unting nabuo ang isang alaala. Aninong alaala isang gabi, sa ilalim ng langit na puno ng kumikislap na bituin. Nakita nila ang ama ni Lyra, ngunit hindi ito payak, hindi sugatan, hindi natatalo, kundi nakangiti. Bata pa, malakas, at may mga mata na parang apoy. Sa harapan niya ay isang nilalang na may pakpak ng bituin, isang tagapangalaga ng kalawakan. Katulad nila Asterion at Solen. Ravel, piliin mo, manatili bilang tao, o bagibantay do'y mga mundo. Ang ama ay humawak sa kanyang puso, kung saan may markang maliit na bituin, tulad ng kay Lyra ngayon, at ngumiti siya, mapanatag, walang pighati. Kung ang liwanag ko ay para sa kanila, dadalhin ko ito sa pinakamalayong dulo ng langit. At sa sandaling iyon, naging liwanag siya, sumama sa mga bituin, at hindi na bumalik. Pagbalik sa kasalukuyan na patigil si Lyra, ang katahimikan niya ay mabigat, hindi galit. Hindi rin lungkot, kundi isang bagong katotohanan na hindi niya alam kung kaya niyang tanggapin. Kaya, pinili niya sila, hindi kami. Ngunit bago pa mawasak ang kanyang loob, mabilis na sumagot si Solene. Hindi. Pinili niyang iligtas ang mundo na tatahakin mo rin. Hindi kanya iniwan. Hinintay kanya. Tumayo si Ryan, lumapit isang hakbang, pero hindi hinawakan si Lyra. Hindi niya ginulo ang sandali. Kaya ka tinawag ng mga bituin, Lyra, dahil pareho kayo ng iyong ama. Ang puso ni Lyra ay hindi gumaan, pero tumibay. Unti-unting, marahan, nanginginig, ngunit malinaw. At kung ganon, pupuntahan ko siya, hindi upang tanungin kung bakit. Hindi upang humingi ng balik, kundi upang maunawaan. Ang unang hakbang patungo sa pinakamalayong langit, ngunit bago pa sila makalakad, nanginig ang buong palasyo. Rush! Nang sumiklab ang liwanag mula sa pagkakahawak ni Lyra at Ravel, bumukas ang langit sa isang anyo na hindi pa kailanman nakita ng sinuman sa bantay langit. Isang kalsadang yari sa mga bituin. Kumikislap, dumadaloy, hindi pa abante, hindi pa atras, kundi pa itaas, patungo sa ubod ng kalangitan. Tinawag ito ng mga sinaunang tagapangalaga bilang lunan ng mga unang hininga, ang lugar kung saan isinilang ang liwanag at dilim mula sa iisang puso. Lugar kung saan nagsimula ang lahat, at kung saan maaaring mabago ang kapalaran. Pag-akyat sa daan ng bituin magkakasunod na umakyat sina Lyra, Ravel, Mira, Ryan, at Solen. Sa bawat hakbang, ang kanilang mga anino ay parang nabibilog at nagbabago, sinusukat ng mga alaala, ng mga paniniwala, ng mga dahilan ng paghinga. Nagbago rin ang paligid, hindi na ito langit. Hindi na rin ito lupa. Ito ay espasyo na may mga bituin na umuusbong, na parang mga bulaklak, mga planeta na umiikot na parang mga dahon sa hangin, at mga ulap na hugis alaala. Ang ganda, bulong ni Mira, ngunit ang boses ay mahina, tulad ng panalangin. Ito ang mundo bago mailagay ang pangalan sa mga bituin. Sagot ni Solene. Si Ryan ay naglakad na para bang may bigat sa balikat. Dito nagmula ang lahat ng buhay. At lahat ng pagkawala. Lyra tumingin sa ama niya. Dito ka dinala noon? Tumango si Ravel. Dito ako tinuruan kung ano ang tungkulin ng liwanag. At dito ko unang nakita ang eclipse. Ang unang anino biglang pumigil ang daan. Sa kanilang harapan, lumitaw ang isang napakalaking salamin na itinayo sa kawalan, ngunit hindi ito salamin para makita ang labas. Ito ay salamin na naghahayag ng sarili. Nagpakita ang tatlong anyo, kay Lyra,
isang batang umiiyak sa itim na gubat. Kay Ravel, isang batang nakaluhod sa tabi ng libingan ng kanyang mga magulang kay Mira. Isang batang umiiyak habang pinapanood ang pag-ubos ng kanyang nayon. Kay Ryan, isang batang nag-iisa sa ilalim ng bagyo. Kay Solen, isang nilalang na iniwang mag-isa. Sa walang katapusang langit, walang nagsalita, walang lumapit, walang umiyak. Ngunit lahat ay nakaramdam. Ito ang pundasyon ng lakas na nakakalimutan ng maraming hindi tumitibay ang puso dahil sa liwanag. Tumitibay ito dahil sa dilim na kinayanan. Ravel ang unang lumakad pasulong. Hindi tayo tinuruan ng liwanag upang maging perpekto. Tinuruan tayo nito kung paano manatiling buhay. Hinawakan niya ang kamay ni Lira at ang salamin ay nabasag. Hindi sa pagwasak, kundi sa pagpapalaya. Ang nilalang na matagal nang naghihintay sa unahan, sa gitna ng mga bituin, naroon ang isang nilalang na nakaupo sa trono na yari sa ulap ng ilaw. Ang buhok nito'y parang mahabang gabi, ang balat nito'y parang unang umaga, at sa kanyang mga mata, may liwanag na hindi nasusukat, ngunit nakatali sa lungkot. Siya ang pinagmulan, ang unang tagapangalaga, ang unang bituin. Yung unang dilim ang ina ng kalangitan, at nang magsalita siya, hindi boses ng babaeng mortal, hindi boses ng Diyosa, kundi boses ng mismong simula. Maligayang pagbabalik, Ravel. At ikaw, Lira, dumating ka sa wakas. Lira ay hindi makagalaw. Mira ay napalunok. Ryan ay bahagyang napaurong. Solene ay lumuhod. At ang pinagmulan ay nagpatuloy. Narito kayo upang malaman ang katotohanan. Ang eklipse ay hindi kaaway. Ito ay kapatid ng liwanag. Ang mundo ay tumigil. Ang hangin ay uminto. At ang mga puso nila ay nagpintig na parang sasabog. Susunod, Kabanata 10, ang kapatid ng liwanag za. Susunod na kabanata. Malalaman kung sino talaga ang eclipse. Bakit nito gustong kunin si Lira, at kung bakit ang puso ng liwanag ay may anino tahimik ang kalawakan. Nakatayo sina Lira, Ravel, Mira, Ryan, at Solen sa harap ng trono ng pinagmulan. Ang unang liwanag, unang nilalang, unang simula. Ngunit sa kabila ng liwanag na nagmumula sa kanya, ang mga matatanin ay may malalim na lungkot. Ang eclipse, wika niya, ay hindi isinilang para manira. Nagkatinginan ng grupo. Kung ganon, mariing tanong ni Mira, bakit niya sinusubukan tayong lipulin? Hindi sumagot ang pinagmulan kaagad. Sa halip, itinaas niya ang kamay, at ang langit ay nagpakita ng alaala. Alaala ng unang dalawa noong wala pang mga mundo. Walang mga bituin, walang anyo. Nagmula ang dalawang puwersa, liwanag, at kadiliman, magkaibang katawan, magkaibang kulay, ngunit iisang puso. Magkapatid. Hinubog nila ang kalawakan ng magkasama. Sa tulong ng liwanag, sumilang ang araw. Sa yakap ng dilim, nagkaroon ng gabi upang ang mga nilalang ay makapagpahinga. Sa pagsasanib nila, ipinanganak ang mga bituin, walang masama, walang mabuti, walang digmaan, iisang paghinga, hanggang sa nagbago ang mga nilalang sa mga mundo. Natuto silang matakot sa dilim, at nagdasal sila sa liwanag para mailigtas. Ang liwanag ay minahal, ang dilim ay natulak palayo, ang liwanag ay sinamba, ang dilim ay tinawag na nilalang ng panganib, at ang dilim ay nasaktan, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkakahiwalay. Ayaw lang niyang mawala, sabi ng pinagmulan, mahina, malapit sa pag-iyak. O kaya kinuha niya ang mga bituin para magkaroon muli ng lugar ang kanyang sarili. Ang katotohanan kay Lira ang marka sa dibdib ni Lira ay kumislap. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito liwanag lamang. May pagyanig, may bigat, may lalim. Ikaw, Lira, patuloy ng pinagmulan, ay isinilang mula sa isang angkan na may kakayahang pagsamahin ang liwanag at dilim. Napalingon si Lira kay Ravel. Si Ravel ay hindi umiiyak, ngunit ang paghinga niya ay punit-punit. Kaya ikaw ang pinili ng kalangitan, at kaya ikaw ang hinahanap ng eclipse. Ryan ay napakuyom ng kamao. Gusto niyang kunin si Lira, hindi para sirain siya,
kundi para mabuhay. Tumango ang pinagmulan. Kung sasama ka sa eclipse, ang dilim ay magkakaroon muli ng balanse. Hindi na mawawasak ang mga bituin. Mira ay napahakbang paharap, umiiyak ngunit galit. Pero mawawala si Lira. Ang pinagmulan ay tumingin kay Mira at ngumiti ng isang lungkot na walang panahon. Ang bawat mundo ay binubuo ng pagpili, hindi ng utos. Ang tanong ay hindi kung ano ang tama, kundi ano ang kaya mong mawala upang mailigtas ang lahat. Ang puso ni Lira ay sumakit. Hindi ito labanan ng lakas. Hindi ito tunggalian ng espada, kapangyarihan, o bituin. Ito ay laban ng puso, ang katahimikan. Bago ang simula Lira ay huminga ng malalim. Naalala niya ang lungkot ng kanyang ina, ang paghahanap ng kanyang ama, ang pangungulila ng dilim, ang takot ng liwanag, at sa unang pagkakataon, naintindihan niya, hindi siya ipinanganak para mamili ng panig. Ipinanganak siya para pagtagpuin ang mapuputol. Nagtaas siya ng kamay, hindi para lumaban, kundi para kumapit. Kung ang dilim at liwanag ay magkapatid, kung sila ay dapat magkasama, kung ganon, hindi ako aalis. Hindi ko iiwan ang liwanag. Hindi ko iiwan ang dilim. Dadalhin ko sila pareho. At ang pinagmulan ay ngumiti, sa wakas, ng tunay ng ngiti.